Hi, magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw nito, ang gagawin po natin ay itong ating kisame. Ang kisame na ito mga boss ay nara po ito. Naka-wood bleach po. Ang problema lang po, hindi po pantay-pantay ang kulay. Patsi-patsi po. At ang isa pang problema po dito dahil naka-sealer na po ito. So nakaipit na po ng sealer. Ngayon, ayusin po natin ito para magmukha po itong maganda tingnan at pantay po ang kulay. Kaya panoorin po niyo hanggang sa dulo mga boss kung paano po natin ito gagawin. Mag-subscribe po kayo, mag-like at share. Ang sekreto po, pag-brush ang gamit. Nasa top coat na po tayo. See kung gaano po kaganda mga boss. So, ang pinakauna po natin gagawin dito mga boss, dahil naka-sealer na po siya, so, masilihan po natin, gamit po ang Fulatite. Ang Fulatite mga boss ay pang masilya po talaga yan para po sa varnish. So, kailangan lang po na timplahin po natin ng maayos na hindi po mag-dark doon po sa finish na gagawin po natin. Pagkatapos ko pong masilihan yung mga pinagpakuan mga boss, ay nililiha ko na po nung natuyo na siya. So, mabilis lang po ito matuyo dahil siyempre lacquer type po siya. At ang ginagamit ko pong liha ngayon ay number 240. Matapos ko pong lihain yung masilya mga boss, ay dapat patungan po ito ng sanding sealer. So, dalawa po ang pwedeng gawin para po patungan natin ng sanding sealer. Pwede pong i-spray po natin o kaya kagaya po nitong ginagawa ko na binubuli ko po siya. So, bully po ang tawag dyan. Binilog po yan na basahan tapos sinasawsaw po natin sa ating sanding sealer at lacquer flow. Para lang po mabasa ng sealer yung mga pinagmasilihan para kapag i-apply na po natin yung ating wood stain, hindi po bumakat o hindi po siya mag-dark. Yan po ang dahilan kung bakit lalagyan po talaga natin ng sanding sealer. Ang kanilang wood stain mga boss na gamit po rito ay hindi po penetrating wood stain, kundi oil wood stain. So, kulay walnut po siya. At siyempre, bago po natin gamitin ito, ay kailangan po natin i-mix po siya ng husto. Pagkatapos po nating lihain mga boss yung ating trabaho, number 240 pa rin po, pasadahan po natin ng liha lahat bago po natin i-apply yung ating oil wood stain. Siyempre, pag niliha po natin mga boss, hindi pwede na nakabalagbag. Lagi pong pauyon po sa haspi po ng kahoy. So, ginagamitan po ito ng basahan at paintbrush itong pag-apply po ng oil wood stain. So, binabrush po, pagkatapos, pinapantay po natin ng basahan at kailangan po talaga nating lagyan ito lahat. So, yan po ang tamang proseso. Basta ganitong may mga problema na ganito. Punasan nyo lang ng stain lahat, pantay lahat, saka na po tayo mag-adjust kapag natapos po ang ating pag-stain at pag-sealer. Ngayon dahil tapos na po yung ating pag-apply ng wood stain, so oras na po para ipitin po natin ang sanding sealer. Papatungan po natin ang sanding sealer at siyempre, meron po itong halong lacquer flow at lacquer thinner. Ang instruction po ayon po sa Boysen, basta po sa lacquer flow at sanding sealer, 1 to 3% na po ang lacquer flow na ilagay. Pero kapag ganito, na iba po ang brand, wala pong problema kung damihan nyo po. Para lang po, huwag po magpawis kapag nag-spray na po tayo. So ngayon po, oras na po para i-apply na po natin yung ating sanding sealer. Sa pag-apply po ng sanding sealer, hindi po kailangan na malakas. Yung katamtaman lang po, maging sa pag-top coat. So dito po sa sanding sealer, 15 to 30 PSI, okay lang po yan sa akin. At siyempre, hindi po gaanong malapad para po hindi naman po masayang yung ating materyales.
at hindi po malapad yung spray. So kailangan nyo pong i-adjust ang inyong spray gun para po doon sa pinaka matulis na labas ng ating varnish. Hindi po pwedeng malapad kapag tayo po mag-adjust dahil kapag nasubrahan po natin ng pindot yan, bakat-bakat din po ang resulta. Dead flat lacquer, water white gloss lacquer, lacquer flow, at siyempre lacquer thinner. Yan po ang mga sangkap mga boss para po dito sa ating top coat. At ang titimplahin po natin ngayon mga boss ay satin finish. So yan po ang timplahin po natin. Paano po timplahin ang satin finish? Ang satin finish mga boss ay isa po ang dead flat lacquer, dalawa po ang water white gloss lacquer, tapos haluan po natin yan ng lacquer flow na hanggang 10% at siyempre lacquer thinner na 20%. So again, wala pong problema kung sumubra po ng kaunti yung inyong lacquer flow. Lalong-lalo na kung ang gamit ninyong lacquer thinner ay hindi po Boysen. Haluin nyo lang ng husto mga boss ang inyong dead flat lacquer dahil kapag hindi po ito mahalo ng husto, yung flattening paste na nasa ilalim po, ang resulta kapag nag-spray po kayo, makintab pa rin po. So, nag-spray na po tayo ngayon mga boss para po sa ating top coat. Yung tinimpla po natin na dead flat lacquer na pinalabas po natin na satin finish. So, ang gagawin po ninyo mga boss bago po kayo mag-final coat, kailangan nyo pong lihain muna ng number 400 para po mas makinis po talaga siya. Lalong-lalo na kapag nahahawakan po lagi yung varnish ninyo. So, nakita po ninyo mga boss yung resulta ng ating trabaho. Hindi na po siya ganon kasama tingnan yung kanina kung ikampara po natin ngayon. So, maganda na po siyang tingnan at naway nagustuhan po ninyo ang ating ginawang video po ngayon mga boss kung paano po natin ayusin yung bakat-bakat po na kulay po ng kahoy na maging pantay po na kagaya po nito. So, mag-subscribe po kayo para po sa hindi pa po nakapag-subscribe at pindutin na rin po ninyo yung tiny bell para po ma-update po kayo lagi kung ano man yung i-upload po natin dito po sa ating channel. At siyempre, mag-like po kayo at mag-comment kung meron po kayong mga katanungan at paki-like and follow na rin po yung ating FB page na Paint and Varnish Solution para po pwede rin po kayo magtanong doon. Maraming salamat po.